Natigilan ng lahat dahil nasaksak ang Emperor. Hinugot ni Squard ang espada sa pinuno niya. Maging ang mga tao sa Sabaody ay di makapaniwala. Agad na binanata ni Marco si Squard dahil sa ginawa nito. Napaluhod si Whitebeard, saka sinabi ni Squard na sinungaling daw ang Emperor. Isa pa ay malaki pala ang galit ni Squard sa tatay ni Ace na si Gold Roger dahil inubos daw nito ang mga crew niya. Hindi niya alam na anak pala ni Roger si Ace kaya naging kaibigan niya pa ito. Dagdag pa ni Squard na ibinenta daw ni Whitebeard ang mga allied pirates sa Navy kapalit ng buhay ni Ace. Sa flashback ay si Sakazuki pala ang nagsabi ng mga ito kay Squard. Pinatunayan ito ni Squard dahil sila lang daw ang inaatake ng mga cyborg. Dahil dito ay nagdadalawang isip na ang mga allied pirates. Tanggap ni Squard kung papatayin daw siya ni Whitebeard. Samantala nagpapatuloy ang pagpatay ng mga cyborg sa mga allied pirates. Hindi makapaniwala si Marco na naloko si Squard. Giit ni Whitebeard na kasama ito sa strategy ni Sengoku. Pinag-utos ni Sengoku kay Aokiji na patayin ang camera at ang may hawak nito kaya wala nang mapanood ang mga tao sa Sabaody. Saka inutos ni Sengoku na i-activate ang mga pader. Naiinis si Crocodile dahil nagpasaksak lang si Whitebeard sa mahinang nilalang. Napansin ni Marco na sinadyang ang hindi pumalag ni Whitebeard sa atake. Iniangat ni Edward ang kamay kaya naghanda ng mamatay si Squard. Subalit niyakap pa siya ni Whitebeard dahil mahal daw nito ang tauhan kahit isa itong uto-uto. Dahil dito ay na-realize ni Squard na niloko lang talaga siya ni Sakazuki. Saka gumamit ng kakayahan si Whitebeard at tinanggal ang mga yelo sa paligid. Saka sinabing bahala na ang mga allied pirates kung ano ang nais nilang paniwalaan. Labis na pagsisisi ang naramdaman ni Squard sa kanyang ginawa. Nabuhayan naman ng loob ang allied pirates dahil sa reaksyon ni Whitebeard. Saka isinigaw ng Emperor na ialay sa kanya ang mga buhay ng mga naniniwala. Kaya sumigaw ang mga allied pirates. Saka tumalon si Whitebeard kaya nabahala si Sengoku sa gagawin nito. Bumaba ang Emperor mula sa barko. At sa utos niya ay sumugod ang lahat ng mga tauhan. Pinaputukan siya ng cannon ngunit napigilan ito at pinabalik sa kanila kaya sila ang sumabog. Inactivate ng Marines ang encircling walls. Ngunit napigilan ito ng makapal na yelo. Si Squard ay labis na nagsisisi sa nagawa. Sinabi ni Marco na kailangan niyang lumaban para makatulong sa boss nila. Nagpatuloy sa pagtakbo ang mga Marine pabalik. Samantala patuloy naman sa pagsugod ang mga pirata. Napansin ni Ivan na nag-retreat ang lahat ng Marine. Ngunit binabaril pa rin nila ang mga pirata para lahat sila ay makulong ng mga pader. Dumating si Vice Admiral John na nagwala para hindi sila makaakyat sa plaza. At umatake din ito kay Whitebeard subalit hindi niya kinaya ang lakas ng Emperor. Tapos pinunit pa ng Emperor ang hangin kaya tumabingi ang buong lugar. At nakita nilang hindi lang ang isla ang naapektuhan kundi pati ang dagat ay nahiwa at tumabingi at nagsimula ding masira ang mga gusali at nag-crack ang yelo na ginawa ni Aokiji kaya nahulog ang ating bida. Ang mga Navy ship ay nahuli ng delubyong hatid ng kapangyarihan ni Whitebeard. At makikita sa buong paligid ang nakakatakot na kakayahan nito. Si Luffy naman ay nagawang mailigtas ni Jinbei. Pagkatapos maganap nito ay nakita nila Kobe ang pinsala ni Whitebeard sa Marine Fortress. Muling umatake si John sa Emperor ngunit tumalon ito at sinuntok siya ng napakalakas. Na sa sobrang lakas ay nasira ang mga pader sa likod. At tinamaan din ito ang kinaroroonan nila Ace. Pero hindi ito nagiba dahil pinigilan pala ng tatlong admiral ang shockwave. Naisip ni Jozo na sumugod sila habang may pagkakataon. Kaya pinag-utos ni Sengoku na mag-focus ng power para mapalabas ang mga pader. Kumapit si Luffy patungo kay Ace. Ngunit inactivate ang mas malakas na power kaya nagawa nitong masira ang mga nakaharang na yelo at nagkaroon ng mataas na pader sa paligid ng kinaroroonan ng mga pirata. Sinubukan itong sirain pero ang sandata ang nasira. Maging ang bazooka ay walang kwenta sa pader na ito. Sa kanilabas ang mga cannon sa mga butas. Nakitang hindi magawang maangat ng pader ang mabigat na katawan ni Little Ors. Pinalabas ni Sakazuki ang kapangyarihan ng lava. Saka ito nagpalabas ng maraming bulalakaw sa kalangitan. At kalaunan ay nahulog ang mga ito patungo sa kinaroroonan ng mga pirata kaya wala silang magawa sa strategy ng Navy. Nagsimulang matunaw ang yelo sa kinaroroonan nila dahil sa walang tigil na mga atake ng Admiral. Dahil sa sobrang init ay kumukulo na din ang tubig. Tapos pinagtitira sila ng mga cannon sa pader. At inatake din sila ng mga laser beam ng mga cyborg. Sinuntok ni Whitebeard ang matibay na pader kaya nagtalsikan ng mga marine dahil sa shockwave. Ngunit hindi pa rin nasira ang pader. Si Sakazuki naman ay pinagtitira ang barko ni Whitebeard hanggang sa masira ito. Saka inanunsyo ni Sengoku na gagawin na nila ang execution ni Ace. Naisip ng mga pirata na ang tanging daan ay ang katawan ni Little Ors. Tumakbo si Luffy patungo dito kaya sumunod ang mga pirata. Ngunit tinutok muli sa kanila ang mga cannon at pinaputukan si Luffy.
at tinamaan nito ang mga kasamang pirata pero patuloy pa rin sa pagsugod. Dahil dito ay hindi mapakali si Ace. May sumabog sa harap ng bida pero nagpatuloy pa rin siya. Hanggang sa tamaan siya ng mga espesyal na bala ng cannon kaya nawala ng malay at nahulog sa dagat. Naisip ni Ace na patay na si Luffy. Saka nagkaroon ng pagyanig dahil buhay pa pala si Little Horse kaya ito bumangon. Si Luffy naman ay niligtas ni Jinbei. Pag-ahon kay Luffy ay wala na itong lakas. Nagsimulang magpaputok ang Navy kay Little Horse. Ngunit ayaw nitong mamatay kaya nangialam na si Kizaru. Papatayin niya ito gamit ang laser beam na nagmula sa daliri. Si Jinbei ay ginamit ang kanyang teknik patungo kay Little Horse. Kaya nag-isip ang lahat kung ano ang ginawa ng fishman. Napunta ang inihagis ni Jinbei sa harap ng mga admiral na walang iba kundi si Luffy pala. Itinapon ni Luffy ang poste sa mga admiral saka ipinag-utos ni Whitebeard na sumugod ang mga bata niya. Pinabalik ni Aokiji ang hinagis na poste ng bida kaya winasak ni Luffy ang mga ito pabalik sa kanila. Ngunit hindi alintana ng tatlong admiral ang mga tumatamang yelo. Pagkatapos ay tumalon ng bida ng mataas patungo kay Ace. Ngunit mabilis siyang hinabol ni Kizaru at sinipa siya kaya tumalsik sa ibaba. Saka inutos ni Sengoku na gawin na ang execution. Walang magawa sila Whitebeard at kanyang mga commander sa gagawin ng Navy. Subalit bago ito tumama ay napatay ang jail guard dahil sa kagagawa ni Crocodile. Nagtataka sila kung bakit ito ginawa ng Sandman. Sinabi ni Crocodile na ayaw niya daw magtagumpay ang Navy sa nais nito nang biglang putulin ni Doffy ang ulo niya. Pero muling nabuo dahil hindi siya ginamitan ng hockey. Naiinis si Doffy dahil ayaw ni Crocodile na kumampi sa kanya. Kaya nagsimulang maglaban ng dalawa. Dahil dito ay nagkaroon ng pagkakataon si Luffy na sumugod. Ngunit muntik na siyang tamaan ng isang officer na nakakagamit ng hockey. Kaya sinuntok ito ng bida pero gumamit ng iron body, subalit masyadong malakas ang suntok. Sumugod si Aokiji at nagawang matusok si Luffy sa balikat. Ngunit dumating si Marco the Phoenix at sinipa ng malakas ang admiral. Si Mr. 3 ay nakapunta sa base ng Navy. Dahil nagpanggap pala siyang naging yellow pero ang totoo ay wax lang ito. Saka nakita niyang dumaan ng mga jail guard. Samantala patuloy ang pagsugod ng mga pirata patungo sa plaza. Kaya muli silang pinagbabaril ng mga cannon pero hindi pa rin sila nawala ng lakas ng loob. Samantala sa ilalim ay meron pa palang isang barko si Whitebeard. Umakyat ang barko sa itaas at nakita ng Navy. Sakay nito ang marami pang tauhan ni Whitebeard na mabilis na sumusugod patungo sa plaza. Kaya pinaputukan sila ng napakaraming cannon pero nanatiling matatag ang barko ni Whitebeard. Inutos ni Sengoku na si Horse ang barilin ng mga tauhan. Ngunit nag-aabang na pala si Little Horse kaya binuhat niya ang barko patungo sa plaza at kinayod ang mga marine. Subalit pinaputukan si Little Horse ng mga cannon hanggang sa mawala ng malay. Nagalit si Whitebeard at bumaba kung nasaan ang mga marine. Saka umatake ng napakalakas kaya nagtalsikan ng kawawang mga marine sa lakas nito. Saka bumaba ang mga commander at ipinag-utos ng Emperor na sumugod. Napagtanto ni Sengoku na kailangan na nilang lumaban ni Garp. Nagsimulang maglakad si Whitebeard at naghanda sa muling pag-atake. Ngunit hindi ito hahayaan ni Aokiji kaya ginawa niyang yelo ang Emperor. Di nagtagal ay nag-crack ang yelo dahil sa vibrations ni Whitebeard. At sumugod ang Admiral ngunit natusok siya ng Emperor. Subalit naging yelo lang ang sandata ni Whitebeard tapos naglabas ng mga ice spear ang Admiral. Ngunit inatake naman siya ni Jozo para iligtas ang matanda. Sa kabila nito ay muling nabuo si Aokiji ngunit balak siyang pigilan ni Jozo. Patuloy ang paglalaban ng mga Marine Elites at Whitebeard Pirates. Patuloy din sa pagsugod ang bida subalit inatake siya ni Momonga. Tapos tumalon ito ng mataas at muling umatake ng mabilis kay Luffy. Dahil sa pinsala ay hindi na magawa ng bida na mag-gear second. Saka inatake pa siya ni Dalmatian kaya dalawa na ang kaharap niyang Vice Admiral. Tapos inatake din siya ni Kizaru ng light beam at sumabog ng napakalakas kaya labis ang pagpipigil ni Garp. Kaya pinaalala ni Sengoku na kasapi siya sa Navy. Dito ay nawala na talaga ng lakas ang katawan ng bida. Kaya sinipa na lang siya ni Kizaru patungo kay Whitebeard. Naghanda ding umatake ang Admiral kay Whitebeard kaya humarang ang mga bata nito. Pero natigilan sila nang makita ang napakalaking mukha ni Ivan. Dahil sa bigat ng ulo ay nahulog ito. Binigay ni Whitebeard si Luffy sa mga kasama para gamutin, pero pumapalag ito dahil gusto niya nang iligtas si Ace pero tuluyan na siyang nawala ng malay. Sa muling pag-atake ni Whitebeard ay yumanig ang buong paligid, subalit pinigilan pala siya ni Sakazuki. Pagkatapos ay nagsabayan ng napakalakas na suntok ang dalawang halimaw. Tinapos ni Mihawk ang ilan sa mga tauhan ni Whitebeard. Si Boa naman ay walang pinipili sa inaatake. Gumamit ito ng slave arrow kaya naging bato ang lahat sa battlefield. Si Gecko naman ay ginamit ang mga Shadow Bat. Si Kizaru ay walang tigil sa pagtira kaya inatake ng isang pirata. Saka dumating ang Allied Pirates na nanggaling sa New World. Kaya sa utos ni Sentomaru ay umatake ng mga laser beam ang mga cyborg. Nagtungo si Marco sa kinaroroonan ni Ace kaya pinagbabaril siya. Ngunit dahil isang Navy pa rin si Garp ay sinuntok niya ito ng malakas. Saka umupo sa trono at sinabing dadaan muna sila sa bangkay niya.
Natakot ang mga pirata dahil kilala ito bilang kasing lakas ni Gold Roger. Sinabi ni Whitebeard na huwag silang matakot dahil matanda na si Garp. Giit ni Sakazuki na matanda na rin si Whitebeard saka ito umatake na nasalag naman ng Emperor. Nagpatuloy sila sa pagsugod ngunit dumating ang mga cyborg. Subalit alam ng mga pirata mula sa New World kung paano tatalunin ang mga ito. Nag-aalala si Ivan sa katawan ni Luffy. Nang makita ni Ace si Luffy ay nagsisisi ito. Tapos naalala na noong bata pa siya ay sinasabi ng ibang bata na walang kwentang tao daw si Gold Roger. Kahit na mas maliit ay hindi nakatiis si Ace kaya binanata niya ang mga ito. Tapos nabalitaan daw ni Dadan ang ginawa ni Ace sa syudad pero walang pake ang bata. Nagtanong-tanong pa si Ace tungkol kay Gold Roger. Ngunit puro masasamang bagay lang ang sinasabi ng mga tao tungkol dito. At nang magsabi ng masamang bagay ang isang matanda tungkol kay Roger ay sinuntok niya rin ito sa mukha. Dahil sa mga narinig ay napatanong na lang si Ace kay Garp kung isa lang bang kasalanan na pinanganak siya. Nang magising si Luffy ay pinipilit niya si Ivan na muli siyang gamitan ng energy hormones. Samantala patuloy ang pakikipaglaban ng mga pirata para mailigtas si Ace kahit buhay nila ang kapalit. Kaya napaiyak si Ace dahil sa sobrang sayang malaman na nais ng mga ito na mabuhay siya at maging si Garp ay napapaiyak. Samantala si Buggy ay buhay pa pala. Giit ng mga tauhan na iniligtas nila ito sa mga bulalakaw ni Sakazuki tapos inihagis nila sa kumukulong tubig kaya natanggal ang yelo. Pero inakala pa ng mga bata niyang tinuturuan lang sila ni Buggy kung paano iligtas ang mga kaibigan nilang nagyelo. Kaya nag-acting na naman ng clown na kontrolado niya ang sitwasyon. Saka pinag-utos sa mga kasama na magpatuloy sa paglaban pero ang totoo ay hindi na nito alam ang gagawin. Umatake si Whitebeard kay Sakazuki nang maramdaman nito ang sakit sa kanyang dibdib kaya napaluhod. Kaya balak na siyang tapusin ng Admiral, tumakbo naman si Marco para tumulong dahil alam niyang may malubhang sakit si Whitebeard. Ngunit inatake ni Kizaru si Marco ng laser beam, si Jozo ay tinamaan din ng yelo ni Aokiji. Kaya naman tagumpay na nasuntok ni Sakazuki ang Emperor sa dibdib na sa sobrang lakas ay sumabog pa. Ayaw nang mag-inject ni Ivan ng energy hormone kay Luffy dahil baka di nakayanin ng katawan nito. Ngunit walang pake ang bida kahit mamatay siya. Dahil kapag hindi niya daw nailigtas si Ace ay magpapakamatay din siya sa huli. Ngunit natatakot si Ivan kay Dragon kapag namatay si Luffy. Pero wala siyang nagawa kaya nag-inject na lang ng energy hormone sa bida. Pagkatapos ay sumigaw si Luffy ng napakalakas. Dahil sa narinig ay sumugod si Kobe. Dumating ng dalawang pumalit na executioner subalit ang isa pala ay si Mr. 3. Babala ni Ivan na niloloko lang ng energy hormone ang katawan ni Luffy dahil hindi naman ito nire-repair ang pinsala ng katawan. Subalit nang makita ni Luffy na papatayin na si Ace ay sumugod siya ulit. Kaya nagpa siya na lang si Ivan na protektahan ito. Naghanda ang mga Marine Elites kay Luffy ngunit sinipa niya lang ang isa. Ngunit nahuli siya ng letigo ng isang Marine. Saka tumalo ng isa para saksakin siya pero nasipa ito ng bida. Tapos hinagis ni Luffy ang nakahuli sa kanya. Ngunit wala ring balak sumuko ang Marine Elite sa ating bida. Nang dumating si Ivan at ginamitan sila ng Deathwing ay talsik ang mga ito. Subalit sa dulo ay nag-aabang sa kanya si Kobe. Matapang na hinarap ni Kobe ang idol niyang si Luffy. Sumugod ang bida kaya naghandang umiwas ang Marine, subalit tinamaan pa rin siya sa pagmumukha ng idol niya. Nalalapit na ang execution ni Ace. Subalit pinigilan sila ng mga cyborg Kumai gamit ng laser beam. Naghanda ang mga ito sa pagtira ngunit humarang si Hancock kaya tumigil ang mga cyborg. Samantala kilig na kilig ang Pirate Empress sa ating bida ngunit naiinis sa mga cyborg kaya winasak niya ang isa. Napinsala ang katawan ni Whitebeard sa atake ni Sakazuki. Gayunpaman ay nanatili pa rin siyang nakatayo. Muling tinaman ng laser si Marco ngunit gumagaling siya pag nagtatransform. Subalit dumating si Onigumo para pigilan siya sa kanilagyan ng Sea Prism Stone sa kamay kaya di na nito magamit ang kapangyarihan. Si Jozo naman ay natalo na rin ni Aokiji. Saka inutos ni Sengoku na patayin si Whitebeard kaya sabay-sabay na umatake ang mga ito at nagawang matusok ng apat ang Emperor, tapos pinasabog pa ang mukha niya ng bazooka kaya matutumba pero nanatili pa rin itong nakatayo. Saka ito umatake sa napakaraming Marine Elites na sa sobrang lakas ay napalipad sa ere ang lahat ng mga ito. Tapos nagsimulang mahulog ang mga ito sa mga kapwa nila Marines. Labis man ang pinsalang natanggap ay nakakangiti pa rin si Whitebeard. At sinabing hindi siya mamamatay hanggat hindi maganda ang kalagayan ng kanyang mga bata. Ngunit napapaligiran na naman siya ng di mabilang na mga Marine Elites. Kalaunan ay Humanig dahil dumating na din doon sila Jimbei at ang mga commander ng Emperor. Samantala si Squad ay kumilos mag-isa dahil nais niyang pagbayaran ng kahangalang nagawa. Sa utos ni Sengoku ay isasagawa na ang execution. Kaya lahat sila ay sumugod patungo dito pero si Whitebeard ay inaatake na naman ng sakit niya. Patuloy sa pagtakbo si Luffy at bago patuluyang mapatay si Ace ay napasigaw ng napakalakas ang ating bida kaya na-activate ang tinatagong Conqueror's Haki kaya nakatulog ang lahat ng Marine Elites pati na ang Executioners. Nagulat ang mga Navy officials pati na sila Ace at Whitebeard dahil tinataglay din pala ito ni Luffy.
Dahil dito ay nanatiling buhay si Ace at patuloy sa pagsugod si Luffy. Di na raw nagtataka si Doberman dahil anak ito ni Dragon. Nalaman ni Ivan na wala palang alam si Luffy sa nagamit niyang kakayahan. Sumugod ang mga ito kay Luffy, ngunit umatake si Whitebeard kaya tumalsik silang lahat. Saka umatake muli ang Emperor sa kabila ng karamdaman at mga pinsala sa katawan nito. Pinrotektahan ni Whitebeard ang sarili sa mga Marine, ngunit pinaputukan siya ng mga cannon kaya ginamit ang Devil Fruit para mapigilan ang mga bala. Samantala ang mga tauhan niya ay pinoprotektahan ng kanyang likod. Si Marco ay hindi makapag-heal dahil sa Sea Prism Stone. Saka ipinag-utos ni Whitebeard na back upon nila si Straw Hat Luffy. Kaya sumugod si Momonga sa bida pero iniligtas ito ni Captain Doma. Si Dalmatian naman ay hinarap ng DeKalvin Brothers. At si Doberman ay kinalaban ni Thunderlord McGuy. Dahil sa Whitebeard Allied Pirates ay patuloy na nakasugod sila Luffy patungo sa execution platform ni Ace. Ngunit dahil naiwan ang nanghihinang si Whitebeard ay ito ang inatake nila. Pero kahit mag-isa ay pumalag pa rin ang Emperor kaya talsik ang mga ito. Umatake si Mihawk sa ating bida pero iniligtas siya ni Das Bones dahil ito daw ang utos ni Crocodile. Pero kaagad lang na tinapos ni Mihawk ang assassin at kaagad na hinabol nito ang ating bida, subalit nakialam sa kanya si Crocodile. Saka sinabi ng Sandman na iligtas nito ang kapatid dahil ayaw niyang magtagumpay ang Navy sa nais nito. Dumating na naman ang mga cyborg para patayin si Luffy, kaya humarang na naman si Hancock para pigilan sila, ngunit dumating naman si Sentomaru na nagtataka sa ginagawa ng Pirate Empress. Sagot ng warlord na si Luffy lang ang kakampi niya at wala nang iba. Nababahala si Buggy at ang mga bata nito dahil kung hindi sila mapapansin ay hindi sila sisikat. Kaya nais niyang magpasikat pero may yelo pa rin ang transponder snail. Tinunaw nila ang yelo nito subalit lupaypay na ang kawawang snail. Nakiusap ang clown na gumana ito pero natakot ito kaya pumasok sa loob kaya sinisi niya ang mga pangit na mukha ng mga tauhan. Nagpatuloy pa rin sa pagsugod ang mga pirata kahit barilin sila ng mga cannon. Kinalaban ni Dome si Vice Admiral Momonga. Ang DeKalvin Brothers ay nagsimula na ring kalabanin si Vice Admiral Dalmatian. Nagharap sila Thunderlord McGuy at Vice Admiral Doberman gamit ang mga espada. Sumusugod pa rin ang mga Marine kay Whitebeard pero pinapatalsik lang sila nito. Mula sa likod ay tinulungan ni Jinbei ang Emperor. Giit ng matanda na inutos niyang tulungan si Luffy, sagot ni Jinbei na hindi siya kasapi sa Whitebeard Pirates kaya hindi siya susunod. Samantala makikita na gumawa ng daan ang mga pirata para tagumpay na makasugod ang bida. Saka lumabas si Inazuma mula sa buhok ni Ivan at ginamit ang kakayahan ng gunting upang makagawa ito ng tulay patungo kay Ace. Walang magawa ang mga Marine dahil pinipigilan sila ng mga pirata. Ngunit umatake ang mga cannon patungo sa bida pero pinrotektahan siya ng mga commander ni Whitebeard sa ere. Dumating pa ang napakaraming Marine ngunit nagpatuloy ang mga pirata sa pagprotekta sa ating bida. Tapos may humarang na 4 na Marine Elites kaya inatake sila ni Luffy gamit ang paa. Kaya naman nakaakyat na ang ating bida sa tulay. Habang sa ibaba ay pinoprotektahan siya ni Ivan. Pipigilan sana ni Kizaru si Luffy, ngunit pinigilan naman siya ni Whitebeard. Samantala si Ace ay di makapaniwala, subalit dumating si Garp para pigilan ang sariling apo dahil isa pa rin siyang Navy official kaya kinabahan ang ating bida. Nagsimulang mag-crack ang tinatapakan ni Garp na tulay. Samantalang si Kobe ay tulog pa rin dahil sa suntok ni Luffy. Nang magising ito ay labis na natuwa si Helmeppo. Aatakihin sana ng mga cannon ng bida ngunit inatake sila ni Hancock ng slave arrow kaya naging bato ang mga ito. Saka sinabing ayaw niyang matamaan din nila ng cannon si Garp. Dahil si Garp daw ay magiging lolo niya rin pag kinasal sila ni Luffy. Nagsimulang mag-crack ang tulay kaya nag-cheer ang mga kaibigan ni Luffy. Dito ay naalala ni Luffy nung kinakalaban niya ang mga unggoy dahil sa utos ni Garp dahil nais niyang maging malakas na navy si Luffy pero ang nais ng bida ay maging pirata kaya nasapok. Noon ay nagpasya si Luffy na ayaw niya na daw maging pirata kaya natuwa si Garp. Dahil ang nais ni Luffy ay maging Pirate King kaya galit na galit ang lolo. At habang naglalakad sila pauwi ay sinabi ni Garp na ayaw niyang maligaw ng landas ang kanyang apo. Sa kasalukuyan ay matigas talaga si Garp dahil susuntukin niya ang sariling apo. Ngunit nang maalala ang masasayang nakaraan ay hinayaan na lang ni Garp na masuntok siya ng kanyang apo. Tapos nagpanggap na nakatulog si Garp at sinadyang magpahulog sa sahig. Nainis si Sengoku sa ginawa ni Garp samantala inatake ni Whitebeard si Kizaru pero nakaatake ito gamit lang ang kamay. Samantala ang bida ay patuloy ang pag-akyat hanggang sa makarating kay Ace. Saka gagamitin ng susi na binigay ni Boa kaya nagalit si Sengoku at lumiwanag ang paligid dahil ginamit ang kanyang kapangyarihan na Golden Buddha. Tapos sinira ni Kizaru ang susi ni Luffy. Giit ni Sengoku na sabay niya na lang napapatayin ng dalawa sa sarili niyang mga kamay. Nang magising si Mr. 3 ay nagulat siyang nandun na si Luffy. Saka nakiusap ang bida na protektahan niya si Ace habang siya ay nagpalobo para saluhin ang suntok ng Buddha. Dahil dito ay nasira ang platform na kinaroroonan nila.
Habang nahuhulog ay gumawa si Mr. 3 ng isa pang susi. Sa flashback ay ipinakita kung paano napunta doon si Mr. 3. Dahil nakita niya ang executioners ay sinundan niya ang mga ito. Tapos pinatay niya ang isa gamit ang wax para magpanggap na kasapi siya ng Navy. Sa kasalukuyan ay binato niya ang susi kay Luffy kaya nabahala si Sengoku. Tapos dumating ang napakaraming cannonball kaya sumabog sila ng sama-sama. Inisip ng lahat na patay na ang tatlo subalit nakakita ng kakaiba sa loob ng usok. Dahil nakawala na pala si Ace sa Sea Prism Stone kaya nailigtas niya ang dalawa sa pagsabog.